dahan-dahan ako, diba? Mm. Pag ganito, hindi ako pwedeng lumiko, diba? Pwede. Ito. Ay, hindi. Hindi, ano? Sino bang go? Sino ba? Ay, ito yung green. Pwede yan. Pwede yan? Oo. Late na yung liko mo. Dali yan. Hindi pwede mag-ikot. O yun, nakaikot. Grabe. Nabawi ko naman agad, diba? Mm. So hello everyone, again it's your babe, Michelin Star. Babe, hindi dahil wow chicks, kundi more of barkada ng Thrill Pigs! Yay! So for today's adventure, mag-aano lang tayo, how to. Yes, I will share with you my driving lessons journey. Alright? Okay, so backstory. Way back 2012, nag-aral na ako mag-drive and manual pa yung inaaral ko. Pero sad to say, kahit meron na akong students driver, ano ba yun? Students license, tapos nag-driving school na din ako. Pero dahil hindi ako nag-practice, hindi ko pinursue yung non-pro driver's license. Ayan, wala pa rin akong lisensya until now. So, fast forward to 2024, talagang kailangan ko ng matuto. Bakit? Hindi dahil wala, pakul lang, gusto nagda-drive ganyan. Hindi. It's more of for emergency purposes. And si hubby, lagi siyang maraming business trip. So, kailangan ng maghahatid sa mga bata sa school and just in case kailangan nga ng errands or again, yung top priority is if in case may emergency, wag naman sana is kayang-kaya ko nang mag-drive. So, yun. So, may mga case tayo na ayaw kumuha ng lisensya. Kasi nga naman, ang mahal, ang daming pagdadaanan, ang daming gagastusin. Pero guys, for your safety and for the safety of other people, dapat tayong dumaan sa tamang proseso para at least alam natin yung bare minimum, 'di ba? So, eto na nga ang ilan sa mga resibo na meron tayo. Yung iba hindi naman nagbibigay ng resibo. So, ano-ano nga ba ang pinagdaanan natin para makakuha ng non-pro driver's license? So first, nag-source ako ng best driving school. Yung accredited at the same time, as much as possible, mura, affordable. Oo, kasi nga ang daming gagastusin. So, lo and behold, I'm so happy. Doon ako nakapag-enroll sa Smart Driving Corporation. Hindi po ito sponsored. Sinashare ko lang yung own experience ko. So, I went for Smart Driving. So, nag-inquire ako ano ba yung proseso and i-guide naman talaga nila kayo. So, first, syempre, nagbayad ako ng 1,000 pesos para makapag-initiate or mag-start ka ng process ng driving school. So, ang system pala is kailangan mong umattend ng 2 days TDC or yung theoretical driving course para at least malaman mo yung basics. Ano ba yung basics? Para malaman mo yung mga road signs, yung mga batas pang trapiko at yung mga do's and don'ts. Yes. So, yun yung very important and I think wala ito noon. Yeah, way back 2012 wala akong ganong tinik. At lalo na nung mga kopong-kopong. Dati nga, 'di ba, kaya mo magkaroon ng lisensya kahit wala kang pinagdaanan, 'di ba? So, ayaw natin mangyari yon kasi ayaw nating maging kamote driver. Oo, ang dami pong kamote driver. And hindi ko po sinasabing magaling ako mag-drive. Syempre, baguhan pa po tayo. Pero as much as possible, gusto po nating maging responsible driver. So, ayun nga. After nating mag-inquire, may down payment na ng 1,000 pesos. At kumuha po ako nito. Sabi nung iba, hindi naman to kailangan kasi depende sa ugali ng drivers. So, ako po, personally, gusto ko po ng ganito para at least aside from dun sa theoretical driving course na class na attendan ko, pati ako may reference. At ang kinaganda po nito kay Smart Driving is meron silang exclusive reviewer.
So, nakakatulong po ito doon sa mga exam. At ipapamana ko pa po ito sa mga anak ko. O, di ba? Nakatipid na tayo. So, sulit naman ito. I believe this is 350 pesos or 385. Parang ganon. Oo, basta hindi lalagpas ng 400 ito kay Smart Driving. Mas mura siya. So, yun nga po. So, after nun, a-attend ka na ng class, coordinate ka dun sa driving school mo para schedule ka ng class. And 2 days po yun. Yes, may minimum requirement. Ano ba nandito sa slip ko? 15 hours ang kailangan mong makomplete ng face-to-face theoretical driving theoretical driving course. So, sa first day pa lang, pagkatapos ng araw, meron na agad kaming quiz dito sa Smart Driving. At yung pangalawang araw, yun na yung final test para malaman mo kung pwede ka nang mag-proceed dun sa driving practical course mo. So, yes, sa awa ng Diyos, thank you Lord, pumasa po tayo. Oo, so mataas po ang score natin. Wow! Takot na po ako mag-exam kasi ang tanda ko na, yes. Ayoko na po sana nag-e-exam, kaya mega aral ako dito at mega dasal. Oo. So, yon, pumasa naman po tayo at yan, hindi ko na ipapakitang maigi. So, ayun po, pagkapasa natin sa TDC or yung sa Theoretical Driving Course, pwede na tayong kumuha ng student permit or student license. So, kahit saang branch na may LTO, pwedeng kumuha. I believe ako kumuha ko sa SM South Mall. Yan. Oo, pwede sa mga mall, meron daw iba sa Pure Gold, etc. etc. Pwedeng hindi sa main LTO office. So, doon, magbabayad ka. Nakalimutan ko na yung initial payment, pero ang sure ako, kasi may resibo ako, is yung medical. 600 pesos po yung medical. So, after mo nun, i-issuean ka na nila ng student permit. Ang requirement lang doon is pumasa ka ng theoretical driving course mo at pumasa ka sa medical. Tas yon, once na-issuean ka na ng student permit, pwede ka nang driving or practical driving test. At ayun po, another bayad po tayo, 4,000 pesos. Pinakamura na po yun sa mga na-check ko para sa mga accredited driving school. So, 4,000 pesos is for 8 hours, 1 hour per day. So, yun lang yung medyo challenging kasi since marami nag-aaral ng automatic, by the way, automatic po yung transmission na inaral ko, medyo mahihirapan po sa schedule. So, buti na lang, may mga weekends at may mga work from home ako. So, very early class yung lagi kong kinukuha. It's either early or late class. Pero me, I preferred early classes kasi nga natatakot pa ako baguhan pang driver. So, yun. At natutuwa po ako dahil dito sa Smart Driving, meron talaga silang mga assessment form. Ayan, i-check nila kung anong score mo. At pag pumasa ka, dun ka pa lang pwedeng bigyan ng, fit to work, hindi fit to work. Basta, ibig sabihin pumasa ka nung assessment. And pag pumasa ka nung assessment nung mga instructor nyo, shout out nga pala sa lahat ng mga naging instructor ko sa Smart Driving, namely, Sir Leonard, Sir Eri, Sir Ariel, Sir Tio, Sir Sammy, Sir Aldrin, and Sir Ariel. O, diba? Ang dami. So, nakukuha ko talaga yung mga inputs nila at nakakatuwa sa mga instructor ng driving school is ang babait nila. Kaya kung ayaw mo nang sinisigaw-sigawan ka ng asawa mo or ng tatay mo, ng kapatid mo, mag-driving school ka, syempre hindi ka nila pwedeng sigawan. Pero in fairness sa kanila, trained naman daw sila ng ganon na syempre kalmado. Kasi syempre, nag-aaral ka pa nga lang kahit pa paano, pwede ka pa magkamali. Tapos sisigaw-sigawan ka, diba? Nagkakaroon nga kami ng drama ng asawa ko noon So, bumait na siya after. Kasi asawa ko kalmado magsalita. Pero aba, nung pinapractice ako mag-drive, sinisigawan ako hanggang sa umiyak na ako. So, after ko siyang iyakan, okay na. Malumanay na siya uli. Kasi sabi ko, mas nasistress ako pag sinisigawan niya ako at hindi ko to ginusto. Charot. Partly ginusto ko naman. Pero syempre, sabi ko, kahit naiintindihan ng isip ko na yung mga sinasabi niya at syempre yung expectations niya iba sa way of driving ko, yung puso ko masyadong maselan. Opo. Kasi halong kaba sa pagdadrive. Dahil, syempre, it's a serious thing kasi nga,
buhay ang nakasalalay dito. Buhay ko, buhay ng pamilya ko, at buhay ng mga makakasalamuha ko sa kalsada. So, naiintindihan ko naman yung point niya. Bakit siya nagpapanik? Pero yung puso ko nga paano ba? Very soft. Yeah. So, kinakabahan. Mixed emotion. So, yan. So, payo po sa mga nagtuturo, kalma lang guys. Kalmahan nyo po. Huwag ka muna mamunta. So next, dun nga pala sa Smart Driving School, nung nakapasa ako sa TDC o yung sa Theoretical Driving Course, meron ng recording na ginagawa. Recording, nakalimutan ko yung term, basta recording, tapos gagawa ka na ng LTO portal mo. Tapos ganun din, pag nakatapos ka na nung practical driving courses mo, meron uling parang recording. I forgot the term. Basta yun, kumbaga, i-record nila and makaka-receive ka ng mga email notifications na ito na-update na yung record mo sa LTO, ganyan. Siguro, fina-file nila yung score mo doon. So, yun. After nun, nung recording na yon, meron na akong clearance after 2 days. Then, pwede ka na mag-proceed sa LTO mismo. Pero, kung saan ako nag-process ng student license, hindi ako doon nagpunta for the actual license or the actual non-pro license kasi yung mga satellite na LTO, wala silang driving range, wala silang examination room. So, kailangan nyong pumunta sa mga main branch. And pwede kayo magpunta kahit saang branch, basta main branch yon. Basta may mga exam room at may mga driving course. So, ang tip ko sa inyo, pagpunta nyo sa LTO office, pwede kayo nga palang via online magpa-schedule. Pero ako nag-walk-in lang ako, pwedeng walk-in, agahan nyo kung gusto nyo mag-walk-in. As early as 7:30 AM, parang number 13 na ako. Pero in fairness, mabilis yung proseso at mababait naman yung mga tao sa LTO. Shout out nga pala sa LTO Las Piñas. So, yun. After mo, pipila ka lang ng konti, tapos bibigyan ka na ng isa-stapler na nila yung mga requirements mo, kaya dapat dala mo lahat ng requirements mo. Kaya ako, all throughout my driving journey, hindi ko na tinatanggal sa isang folder lahat ng mga documents para wala akong ma-miss out. So, yon, after nila i-compile or i-file yung mga lahat ng necessary documents, may fill upan kang form from LTO, and then yun, tatawagin ka na for checking and for initial payment. And initial payment is, I believe, 100 pesos. Tapos after nung 100 pesos na payment, tatawagin na kayo for biometrics. Yung picture taking, signature, and PIRMA. And in fairness, align na or sync na yung system nila. Kasi yung mga details ko sa student permit or student license, yun na yung initial na naka-encode, kaya mas mabilis na. So, binago lang yung picture kasi syempre, hinahabol nila. Tapos yun, picture taking uli, tapos fingerprints. Tapos tatanungin ka kung yung perma mo, yung pa ba, o gusto mong palitan. So, since ako, yun lang din naman, hindi ko na pinapalitan. Tapos, after nyong mag-biometrics, intay-intay lang, tapos tatawagin na kayo sa examination room. By batch yun kasi medyo maliit lang yung classroom. Kaya din matagal yung proseso kung sakaling late ka na. So yun, exam, kabang-kaba ako. Kasi syempre, exam na naman. Ang tanda na ng lola nyo. So nag-review tayo ng uli ng konti. At sa awa ng Diyos, nakapasa tayo sa written exam. So, very important yon. Pagkapasa mo ng written exam, sasabihin nila magpunta ka na dun sa driving range for practical exam naman. So, yon, sa awa ng Diyos, pumasa din ako sa practical exam. And yun nga, syempre after nun, hindi ka naman na king of the road na pwede ka namang papatakbo-takbo kahit saan. Syempre, you need more practice in driving pa din bago ka pumunta ng Baguio. Ganyan. So ako personally, within the subdivision lang ang kaya ko pa. Medyo takot pa akong lumabas. So, ayun nga. So, yun yung mga prosesong pinagdaanan. At ang bilis niya, the same day, parang wala pang half day, nakuha ko na yung
aking non-pro driver's license. Ang kinalungkot lang is papel. Opo, wala na namang physical card or wala pa ring physical card. Yung magandang card, diba? Proud na proud kang may lisensya ka na. Papel lang po. Pero yon, sabi naman nila, once meron na ng mga yung actual card is magte-text sila or tatawagan ka para pumunta ka uli dun sa LTO at i-issue na nila yung actual card. So, yon. Good for 5 years na yon. And syempre, since bagong driver ka, 5 years lang. Pag behave ka, sa time ka lang pag nag-renew, tsaka ka makakakuha ng 10 years license na. So, yun. Also, just to add, aside from the 100 pesos initial payment dun sa actual LTO day, nagbayad din kami ng 385 after nung practical driving. And then after nun, for the release of the actual non-pro license, kahit papel lang yon, magbabayad ka ng around 595, parang mga ganon. So, ilan yon, magkano? So, ayan, nilista ko lahat ng binayaran ko from driving school, medical, at yung actual pagkuha ng LTO. Ito yung mga ipe-prepare nyong pera. And hopefully, magawa ng paraan ng gobyerno na sana bumaba man lang yung rates nila para lahat is kumuha na ng lisensya. Hindi ko sinasabing okay lang na hindi kumuha ng lisensya dahil mahal. No. Dapat po talaga lahat may lisensya. At wag po kayong magdadrive kung wala kayong lisensya. Diba, Daddy? Puro muta ako. Ay, malaking tulong yung mga counter para mag-gauge. Kinakabahan ako pag walang counter. Adya. So, ayun. I hope you learned something from today's video. And just in case may mga questions kayo, I'll try to answer them. Ano lang kayo dyan, message down below. O, diba? Try kong sagutin. Well, I will answer based from my experience. Yung mga ibang tanong nyo po, let's see kung kaya kong sagutin. Otherwise, I might direct you to whomever who could answer your questions, no? At saka, syempre, meron naman tayong website. You can Google to know more information kung anong gusto nyong driving class, anong mga process and rules and regulations ng LTO, lahat naman yan nasa online na. So, ayun, till our next adventure, I hope may natutunan kayo and marami tayong magiging how-to videos moving forward because my goal is not only to share my experience, my travel, my gastronomic adventure, but also to help everyone dun sa mga proseso na pagdadaanan, yung mga helpful tips kasi I myself find those videos here in YouTube very helpful. So, yun lang. Don't forget to click like, subscribe, and click the notification button para ma-update you for my next video. Bye everyone! Heart, heart! It's okay that if it's talking para mukhang normal lang. Lalo na pag may mga hams. Minsan muta-muta pa ako, parang feeling ko hindi ko nakikita yung kalsada. So school bus, so sinita. Ay, sorry. Parang mamadali yung school bus eh. I know. Kinakabahan si Mickey. Pag sa break, kinukulang ako pag humps. Pray lang kayo, guys. Kinakabahan kayo. Oo, I know naman. Don't worry. At saka ano to, intersection. Paano ba siya dito? Yung basurahan. Then, Nakahasa siya. Ang cute ni Mickey. May bigtan ako.
Don't worry, when you're 16, we'll let you drive. Baka mas, well, you start taking na the exams. Kasi, baka you're better driver than mommy. Nasa likod ko pa ba yung... Ay, thank you Lord, nag-go. Mabuisit sa akin yung SUV dyan sa likod. Dito pepreno na, no? Pigo na pag ganun. Suwabe! Oo, huwag na kayo kabahan. Thank you, Lord.